chilling in all day, escape for a while, それが人生生きる理由がないなら探せばいい周り見渡すだけでもそれでもいい Life goes on, living on my way, everything's gonna be okay, don't ask me why. Pam 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 pam. Good day, ohayo gozaimasu. Pasok po tayo. Wala na, no? Parang normal na dito yung 31 degree kada umaga. So minami lang tayo. Let's go! Grabe, ang bilis, no? 3-story parang to. Tayo na. Ang bilis, may 3 aircon na din. Nakatira na. Wala pa. Grabe, ang bilis gumawa talaga ng Japan ng ano, ng bahay. Ay, sarap matulog. Ay mga goods, yung katawan natin slight pa lang, no, na 4 na shift naman tayong nakaraan, pero wala pa yung katawan natin sa mood ko dahil summer lang. Medyo nakakatamad, hindi yung tipo pagdating mo talaga sa Japan gusto mo agad magtrabaho, pero sa amin hindi, ang init kasi sa labas, no. Pag summer talaga goods na yung parang ano, day night off, no. Parang hindi ko talaga kaya yung ano, kahit day or night parang aayaw ka na eh. Night okay pa, no, simula gabi, pero yung dalawang umaga yung ano mo, parang day parang sunog ka na nun talaga. So naligpit na rin natin yung ating maleta, no. Thank you talaga ako sa pinsan ko na si Pinsan Arcel, maraming salamat talaga. At punong-puno ng ano, yung mga kailangan ko din na pasalubong, lalo na yung dry mango ng Cebu, no, ang inihiling sa atin ni Tadashi-san, which is na ewan ko, meron 2 doon na dry mango, no, randomly lang daw pinick up niya daw, no. So buti hindi ko nakalimutan, which is nakalimutan ko naman, no, buti meron nabigay itong pinsan ko na to. So ayan, maraming salamat talaga dahil hindi tayo nagkaroon ng time na mamili. May time naman, which is nagsarado kasi yung SM din na dahil doon sa bagyo, kaya hindi tayo nakabili sa supermarket, no. Ayun yung isang rason natin. Yes. Sashimi. Ang tagal mo din pumasok, kuya. Ito pinaka-namiss ko din. Pero eh. Alam mo, nung pag-uwi lang ng daytime, tsaka ako nakapagbukas ng maleta ko. Oo, kasi pagbalik ko dito eh, diretso na eh. Kulang eh. Sabi ko pa. Wala si Loe, tapos yakin pa ako. Substitution kami. Walang ano eh. Walang time na mag-ano eh. Aba, hold din start natin dito. Ano ba ito? Mars pala ito. Ito. Delos. Pagod ako, hinihingal ako nung nagtrabaho na agad ako eh. Tayo, back to reality agad ako. Mga goods, na-late pa tayo ng gising. Swerte natin. Alas 11 pa yung gagawin natin. Nag-alala ka, wala pa ako, no? Hindi alam ko. Sabi ko pag ito, wala pa tatawag ako. Wala pa lang ako tatawag doon. Kampante ka dahil late. Wala eh, wala namang gagawin eh. Pero kung nakita ko may gagawin yan, kung ano nga, baka 6:30 pa dyan, tawagan na ako. Kampante ako, si Kuya Rael kasi yung partner, eh, no? So, yan, swerte na naman tayo. Yeah, meeting muna. Ngayon pa lang tayo kakain. Puro ganito.
Wakamashita. Arigatou gozaimasu. Ay. Kain. May kwarto, 持ってなかったですそれ。うん。俺も大根大と思ったからさ、今日早いなと思った。Long bar party. Oh, tigit na lang. Eh, muna dyan, muna dyan. Iyan ko lang yan. Woo! Woo! Yabay na ko Kain. Shogayaki tayo. Ginger. Hindi tayo nakapag-ready kahapon. Ang mahal, kumbini. 1.3 na agad, umaga pa lang eh. Umaga, tanghali. 1.3. Na, nakakilabot. Bumili talaga pag ano. Sensambi ako na agad, umaga pa lang. 1.3 mo yun, pang grocery mo. Taka na, ilang ulam na yun. Ang dami na. Sa okay ngayon, bento dun, 300 lang. Diba? I-chip shot tayo dito sa kabila. May adobo. Tangi ko yan. No. Kaya ako dalawa. Hindi mo maubos yun. Ito ba, kukunin yan. Mabaw pa. Yan, itadakimasu. Arigato ko yan. Lambot. Sarap. Pero gabi pa rin sa Pilipinas. No, pupuk tayo din. Hindi. Traffic. Traffic na. Parang, ewan ko, ano ba nagbago sa Pilipinas? Ito man tayo. Nagmahal din eh. Yung Jollibee, yung burger, isasuburi ko kainin yun. Pisa eh. Manipit. Oo, sabi ko, ba't ganito ka ako? Pero yung lasa, ganun pa rin naman. Nagbabawas sila. Yung palabok, masarap pa rin. Chicken joy, ganun pa rin. Pero mahal na nga siya. Kasi dati 60 plus lang yung set na talaga ng chicken joy, yung spaghetti eh. Yun, mura ka Yun, hindi na kaya, oh. Mahal sa... Hindi na siya pang masa. So ayan, gitna lang, 4 na hilera. Uwian na tayo mga goods. Napakaswerte. Oscar Samares! Ang init! My goodness! Ay, goods ang ating port. Baklas ng 4, dashing ng 4, tapos. No, meron pa isang barko pero wala na kasi din tayong gagawin doon. No? Kaya pinauwi na tayo. Init talaga. I hate summer. My goodness. Uwi na po tayo. Let's get some of this. Arigatou gozaimasu. Sumimasen. Let's get some of this. Summer bonus. Sabi naman, binigyan tayo ng bonus. Magkano kaya ito? Yung last year din, hindi ko pa nabubuksan eh. So may libre din yan pa beer din, alam ko eh. Kaya saludo ko sa pinasukan natin na kumpanya na to eh. They're very good. Kaya masarap magtrabaho. So ayan na mga goods, nakawin na po tayo. Well no, I'm happy. Lately, super happy. You guys gonna know this about this
soon siguro, no? Well, anyway, grabe, no? Ang sarap sa feeling. Sobrang sarap sa feeling sa akin, sa nararamdaman ko ngayon. Total, may boses na uli tayo. Inom muna tayo, strawberry. So, back tayo. Kwentuhan tayo about sa pag-uwi ko sa Pilipinas. Yun yung magiging topic natin dito sa vlog na to, no? Kamusta nga pala ang ating uwi sa Pilipinas? Up-down talaga, no? Up-down. Napaka-up down para sa akin. Syempre, excited. Unang-una, excited ako, no? Umuwi. Syempre, may konting worried, dating. Alam nyo naman kung bakit. Kung saan ako worried, alam nyo naman kung bakit. Well, no? Expected. Well, meron din unexpected. Na-enjoy ko talaga ang aking pag-i-stay, which is medyo bitin pa nga sa akin. Pero sa lahat-lahat ng overall na which is medyo may pagka-stress din na nangyari, pero napabuti, no? Lalo na sa amin dalawa ni Mudra, kasi nag-away kami, no? Kung nakakita nyo na nag-live din ako noong time na yun, medyo hindi ako makatulog o ganyan, sa sama ng loob ko, o may mga nakisama sa akin sa live. Maraming salamat sa inyo. Well, gusto ko lang kasi syempre wala akong makausap na ganyan. Naisipan ko lang mag-live. Wala naman ako itatago na bagay na na kailangan malinis o ganyan. Yung mga bago sa channel ko o yung mga naninira, bahala kayo sa buhay nyo. Wala akong pakialam. So, balik tayo. So, unang araw, no, goods na yung plano ko talaga. Yun yung gusto kong mangyari, no, na kasama si nanay, yung magkakapatid, no, anak ni nanay, yung magkakapatid na gusto ko i-gather sila kahit papano, para dahil gusto din ni nanay na makita ang kanyang mga anak. Then afternoon, no, nasupresa pa tayo sa ginawa ni Kuya Christian, no. Nakita nyo din, grabe. Ako yung nagulat talaga ako nung sabi ko, "Hoy, ba't yung pinatay yung ilaw?" Yung pala ay may surpresa sa akin, which is napaka, no, yung hindi ko naramdaman ng buong 17 years na mag-celebrate with family again. That was really great, no. Usually kasi pag birthday ko, friends or mag-isa ako or girlfriend, yan lang sa tatlong option na yan. Pero wala akong naging birthday dito sa pag-i-stay ko sa Japan na meron ako nakasama na pamilya talaga. Kaya doon pa lang, boom, no, yung feelings ko, boom, no, na naramdaman ko yung love ng family kahit ilang taon na hindi nag-meet, ganyan, no. Yung presence nila, grabe. Naramdaman ko yung love nila. Doon pa lang worth it na yung pag-uwi ko, mga goods, kung nakita nyo naman. Then outing, ganyan, no. Madami din naman na nangyari na hindi ko na-binlog. Syempre, quality time. Gusto ko i-enjoy kasama yung mga pinsan ko, yung mga tito ko, no, tita ko, no. Then yes, it was really great, no, na bonding. And then si nanay, syempre nakita ko na sumaya talaga siya nung umuwi ako. Kaysa nung down siya, hindi siya masyado nakakakain, medyo hindi nagsasalita, which is after nagiging okay si nanay, hanggang sa huling no, nakapag-de-4 pa si nanay, no. Kaya natutuwa naman ako sa part na yon. Pero yung pinakahuli talaga yung naano ako dun, no, yung in the past few days na lang, uwi na ako kung ilang araw na lang natitira sa akin, no, na uwi na ako dito sa Japan. Ramdam ni nanay na babalik ka ba, tinatanong niya na magtatrabaho ka na ba agad, ganyan. Medyo naluha si nanay nung bumalik ka. So sinabi niya sa akin doon sa airport. Well, hirap na hirap ako noon. Nasa airplane na ako nung pauwi ako, mga ka-goods, dahil syempre nalayo na naman tayo sa lugar kung saan tayo, no, nagmula. Kasama yung pamilya natin, nandun si Mudra, no, and then si nanay nandun din, syempre mga pinsan natin, tita natin nandun din, tito natin nandun din, no. Mapapalayo tayo sa isang pamilya, then babalik tayo dito sa Japan na mag-isa na naman. Pero which is na-convert yung sadness ko noon na kailangan ko magsikap. Kaya yung bagay na tinatanong ko minsan sa sarili ko kung bakit ako nagsisikap, bakit ako nag-hardworking, no? Minsan ako question ko yung sarili ko kahit nasa trabaho ko, habang nag-e-edit ako, bakit ko to ginagawa, napapaisip ako. Yeah, mga mga last year pa siguro, no, naiisip ko ano ba yung purpose ko dito sa mundo, o ano ba dapat yung syempre kung ano pumapasok sa akin. Siguro kaya nung mga panahon na yun, alam nyo naman, no, bumabalik yung pagkabangungot natin na hindi tayo makatulog na maayos. So napaka grabe yung yung naparamdam uli sa akin ng
Pilipinas, na kahit na naisip ko nung during na nag-aaway kami ni Mudra na hindi na ako babalik dito, kahit on the next day gusto ko nang kumuha ng hotel, then the next day uwi na ako sa Japan. Naisip ko din yun, pero nagkaayos kami ni Mudra, which is yung bonding namin mas naging maayos. Nakita ko din kay Mudra, no, na si Mudra din talaga yung magsisilbing kaya alagaan si nanay natin, which is meron din naman na tita natin na nagtumulong talaga, Tita Carol din, and then si Tito Vic din, maraming salamat po sa sa pamilyang Espayos diyan sa Laguna. Doon ko nakita yung talaga na na kaya naman nila sa kaya, pero syempre may sarili na rin buhay o hindi lang din nila talaga trip, hindi ko alam sa kanila, bahala na sila doon, which is ako kampante na ako dahil nakuha na din ni Mudra na meron siyang katulong doon para kay nanay, dahil yun yung talagang inaano ko, kumbaga pinaka worried ko pag wala na ako doon, kasi ako talaga yung nagbubuhat kay nanay, and then pag binabangon papakainin, tinuro ko din sa kanila yung tamang paghahawak, ganyan kasi konting hawak lang kay nanay nagkakapasa siya, so tinuruan ko din kay Mudra yung paano pag ganyan na pick up niya naman, ang inaalala ko lang talaga, paano pag umuwi na ako, kaya ba ni Mudra to, yun yung tanong ko, habang nag-aaway kami ni Mudra, kakayanin mo ba yan? Kumbaga ako naman yung naawak kay mama na hindi ko siya masamahan, syempre kailangan ko pumunta dito para meron silang makain So yun yung part na kung bakit ako umuwi sa Pilipinas, yun lang talaga, which is makita ko si nanay at mag-gather ko silang lahat, na makita ni nanay yung uli yung pamilya na gano'n, which is madami din ng mga ng mga pinsan natin, kamag-anak natin na hindi nakauwi. Syempre may priority tayo sa buhay natin. Well, meron din ako mga pamangkin na gusto talaga na meet, pero next time pa, wag kang mag-alala. CJ, alam ko nandiyan ka at nanonood ka, huwag kang mag-alala. Next time iset natin para kasama ka naman, Huwag kang mag-alala, focus ka lang sa sa work mo ngayon. Yung mindset mo, taasan mo. Pag nanonood ka dito, alam ko naman nandiyan ka palagi, which is huwag ka mag-alala. Madami ka pang pagdadaanan na magandang bagay, kaya pagbutihin mo kung ano yung ginagawa mo. So yun na nga ang isang purpose ko sa pag-uwi natin, dahil kay nanay, mga ka-goods. And then second is ang tanong, which is magpatato talaga, yun lang. Yun lang talaga, mga guys, magpatato lang talaga, Ito medyo heal na talaga, nagbalat na din siya, Good work, Then yung sa likod ko, medyo makate talaga sa likod, pero healed na din siya, Nagtuklap na din, nag-healed na din siya, Grabe, solid shoutout kay Boss Angel. Madaming humanga, makikita niyo yan sa wall ko, yung promotion video na ginawa ko, makikita niyo na doon sa Facebook ko, tingnan niyo na lang sa Islo Hyuga ko na Facebook. Yun lang naman ang trip ko. Madami din tayong hindi nagawa. Hindi ko napuntahan si Pudra, pupunta sana kami bago ako pumunta sa airport nung pauwi ako, pero nakita ko alanganin ka ako, wag na ka ako, hayaan mo na, nandyan lang naman si Pudra, ang mahalaga hindi tayo malate sa ating flight, Naramdaman ko naman na parang ang sarap umuwi sa Pilipinas, na kung ganun palagi ang welcoming sa'yo, which is syempre yung mga ibang pinsan ko, ganyan, may priority na sila o ganyan, na nag-off pa sila, Maraming salamat din sa mga nagtatrabaho kong pinsan, na pagbigyan nila ako, kaya shoutout sa inyo lahat. Sa part naman na Pilipinas, okay, sa part naman ng Pilipinas, saan ako magsisimula? Sa part ng Pilipinas, nakita ko, hindi ko alam Di ko alam kung ano yung nag-upgrade sa Pilipinas. Siguro may nag-upgrade, dumami yung kotse, dumami yung motor, dumami yung kainan, medyo nagka-intelligent siguro yung mga tao, mga gano'n, dahil may internet. Not past 10 years ago, may internet, pero not most of people using a cellphone, may talagang smartphone. Pero ang gusto kong dito is na-shock ako dun sa Jollibee. Jollibee, yun, ang kainan na pangmasa. Hindi na siya pangmasa kung iisipin mo. Kung sabihin na natin 500 to 600 ang minimum sa Pilipinas, mahirap.
nakakita ko, sabi ko, oh my God ka ako. Anong nangyari? Yung burger yum, flat yung bun, pero yung lasa ganun pa rin naman. Pero yung bun, wala na. No? Parang, hindi ko alam. And then, yung mga crew ng Jollibee, hindi ko nakita na they love their job or they enjoying their job. Hindi ko nakita. Medyo sad lang, no? Yun yung parang, parang sad thing sa Pilipinas, which is hindi nila na-enjoy or para they having a responsibility to welcome a customer, no? Kung para sa akin, no? Syempre, alam niyo naman, nag-work ako sa restaurant, ganyan. Kung ano naman, no, at least nagtatrabaho sila, ibigay yung serve nila, ganyan-ganyan. Which is sa ganung part, walang nagbago sa Pilipinas, no. Basta lagay nila, nila diyan, kumbaga parang hindi ko alam yung yung term doon, no. Basta mai-serve sila, which is how they treat. Ganun na talaga, no. Walang adjustment doon kasi siguro, no, because of the salary, because of the customer din siguro, no? Depende naman siguro sa lugar 'yon. Kahit na nag-chowking kami, no? For customer na yung nauna, which is nauna yung pagkain nila, pero yung sa amin, kung hindi mo pa tanungin, hindi pa ata nila ginawa. Yung cycle sa loob ng store na sa loob ng kusina, which is parang wala nagma-manage na maayos or basta yung nasa taas may kita, basta magbenta kayo dyan na maayos. Kumbaga parang ganun lang yung nakikita ko na wala na, ganun na talaga siguro. Mas more on ang nakita ko, alam nyo, kaysa kumain ako sa mga inasal, okay pa, they're really good, no? Nakita ko parang ang saya kumain, masarap kasi 'di ba? Yun naman yung mahalaga kung kakain ka sa mga ganun. Which is you should have fun, no? Para sa akin okay? Para sa akin lang 'to Sa part naman ng sa mga Jollibee, mas nakikita ko yung yung mga nag-e-enjoy yung mga nasa kariton. Ano ba, tama ba yung kariton, yung mga gilid-gilid, no? Mga turo-turo or barbecue. Ayan, kumain tayo ng barbecue. Yung mga ihaw-ihaw, parang mas enjoy nila yung ginagawa nila kaysa dun sa mga stuff na na franchising store, no. Sayang lang, no. Syempre as a balikbayan, uwi ka sa Pilipinas, tapos makikita mo ba't ganun. Syempre parang nakakadismaya lang kasi like dito sa Japan, pumasok ka lang sa store, irashaimase, no? They really welcome you. Pumasok ako sa Jollibee, wala akong naririnig. Pag nandoon ka lang sa cashier, no? Hello sir, welcome, ganyan. Pero hindi naman nakatingin sa'yo. Hello sir, welcome. Okay. Ganun talaga sa Pilipinas ka. Ganun na talaga siya dati. Para sa akin lang, no? Bakit ganun? Bakit parang hindi nila kaya i-eye contact yung person na like, bakit hindi nila mai-welcome na maayos? Yung parang nakakadismaya lang kasi parang kung kapwa ko hapon pupunta doon, parang ganito na lang siguro. Ayoko ipa-admit kasi, as a Filipino-Japanese na part na yun, kumbaga ayoko makita ng ibang lahi din na ganun na talaga yung Pilipinas, ganun na talaga yung servings nila. Kumbaga, parang nakakasad lang, kaya pinopoint ko tong topic na to, no. Wala na din siguro magagawa sa sa value ng pricing ng mga pagkain, talaga tumaas na din talaga siguro. Pero nagulat ako, yung Starbucks mas mura pa sa Pilipinas kaysa sa Japan, kasi dito 600 to something 600 plus, which is pag kinonvert mo ang isang yung tall size lang nasa 300 something na sa company, sa pera natin Kaya nagulat ako, mura, no? Pero tinanong ko sa pinsan ko, ba't parang namamahalan pa rin kayo sa Starbucks? Yung lalo na dalawa kong pinsan, dinala ko doon, parang first time lang nila mag Starbucks, no? Which is sabihin na natin na yung parang yung low class na mga tao, which is hindi pa talaga nila ma-afford yung ganun, no? Na nandun pa naman siguro sa sitwasyon na ganun yung Pilipinas. Well, it's kind of sad thing lang talaga para sa akin. Ano pa kaya? Ano pa ba ginawa natin sa Pilipinas? Yun lang din, no? Na busy tayo. 24 hours kasi inaabot tong likod ko. Medyo sabihin na natin 3 araw, no? Isa part talaga nung nasa airplane na talaga ako. Until now, kahit maalala ko yung feelings na yon na malalayo na naman sa ibang bansa, na malalayo ka sa pamilya mo, mahal mo sa buhay, mapapalayo ka, magiging mag-isa ka na naman. Kumbaga, bakit ka ako? Bakit kailangan ka ako? No, hindi naman pwede pumunta dito si Mudra dahil nandun si nanay. After all of that thing, no,
na nangyari. Ako nga pala, no, kinasal nga pala yung pinsan ko. That was really fun. No, first time na merong ikinasal dun sa ano namin, sa talagang kamag-anak namin sa around ng Francisco. First time na may ikinasal. No, ganun pala yung kasal sa Pilipinas. Hindi ko alam. First time ko din mag-attend ng kasal, no. Meron naman siguro nung bata ko, pero yung inside the family na Francisco, doon ko lang na-experience yung ganun. So, syempre tinatanong nila ako, kailan ka, Kuya Nori? Kailan ka, Kuya Nori? Wala pang ang girlfriend, no? Pero, ang masasabi ko lang, mga ka-goods, grabe yung balik sa akin ni God. Grabe yung binigay niya. Well, hindi ko pa pwede sabihin dito, mga ka-goods, pero talagang hindi mo talaga masasabi kung anong mangyayari sa buhay mo, kung ano yung itinadhana sa'yo. Hindi mo masasabi dahil, baga, basta, ikakatuwa ng ng mga talaga nakasuporta sa akin dyan. Ikakatuwa talaga. Even now, maalala ko lang kung bakit yung pangyayari, tumayo din yung balahibo ko. Gusto ko na i-share sa inyo to, pero this is not the right time to share. Kaya abangan nyo lang, mga ka-goods. Grabe mga ka-goods. Wala akong masabi. I need to be a good boy na talaga sa pagdating na part na to. I don't wanna waste a time, alam nyo naman yan. Ayoko yung wasting of time, no? Next time ko na lang i-share. Basta supportahan nyo lang ako. Oo nga pala. Meron pa pala akong beside the, hindi ko na binlog kung ano yung mga ginawa ko sa mga pagtulong sa tao. Hindi ko na po binlog, no? Alamin ko lang sa inyo, hindi ko na po iba-vlog sa inyo. Pero kind of example kung paano ko ginamit. Nag-club kami, di ba? Yung nag-club kami, nag-yosi yung mga pinsan ko, sumama ako sa labas, nagbe-vape ako. Nagulat ako. There was a kid, no? May pugo na dala. Sabi ko, anong oras na ba't ka nandito pa ka ako? Ang ginagawa mo ka ako? Sabi niya, hindi daw siya makakauwi dahil kailangan niya daw ubusin yung paninda niyang pugo. Then sabi ko, inaabutan ko. Ayaw niyang tanggapin. Sabi ko, bakit ayaw mo tanggapin? Baga, papagalitan daw siya or kukuhanin lang daw sa kanya nung amo niya. No? Napaka honest nung bata. Sabi, paano ba natin niya kako? Paano mo tatanggapin to? Sabi ko, kinausap ng pinsan ko yung security. Iiwan namin dito yung pera. Pagkabalik ni Tutoy ba pwede ba kunin na lang dito? Pumayag yung security dahil yung security palagi daw nila nakikita yung mga bata na yun. So, ang ginawa ko, no, example lang kung ano ginawa ko. Sabi ko, bibilin ko na lang lahat yan. Bibili ko na lahat yung paninda mo kako. So, after nyan, makakauwi ka. At least, nabenta mo yan, na meron ka pa may uuwi, no? So, pumayag siya. Nakakalungkot lang para sa akin, ganung edad, syempre, no? Siguro nasa 7, 8 years old lang siguro yun, or 9, I don't know. Basta below 10 yun. Kung ano lang talaga, no? Hindi dapat, syempre, kailangan din talaga, hindi ko din naman masisi yung bata kung bakit niya ginagawa yun para sa, syempre, nakakalungkot lang para sa akin na merong ganun. May ganun pa rin sa paligid mo. Pero masarap sa feeling tumulong. Hindi ako nagdamot sa pagdating sa pagtutulong o meron ako nakita sa Pilipinas. Baka nagtataka kayo ba't wala akong vlog na kung ano yung ginawa ko, which is yung ibang gusto kong gawin hindi ko naman nagawa din dahil ang tight na kasi din ng schedule natin. Mas priority ko na din muna yung likod ko, which is si Angel kasi is pupunta na din sa UK ata. So kaysa hindi matapos yung likod ko kailangan ko patapos to, kaya binigay ko na talaga sa kanya yung more on the talaga. Pero we're not done helping a people. So hindi ko alam kung next time iba-vlog ko sabi din naman sa akin nung pinsan ko, ba't tayo mo i-vlog? Sabi ko, hindi ko kailangan kako i-vlog yung ganyan kako. Madali lang naman magtulong. Hindi naman ako yung taong na gusto ko tumulong, sige i-vlog mo ko para ipakita natin sa tao kung paano tayo tumulong, ganyan. Hindi ko kailangan magganon. Kaya sa mga nag-comment dyan, no, sa mga nagbigay ng idea dyan, thank you for worrying it. Pero nakita ko naman yun, no. Kaya huwag kayong mag-alala. No, so nagamit naman natin na maayos, which hindi naman lahat ginamit, no, dahil hindi ko din nagawa yung talagang gusto kong gawin on the helping a people, no. So shoutout nga pala kay Boss JR. Maraming salamat dun sa regalo mo sa akin, no, buko pie and pineapple pie. Maraming salamat. And kay Andy, shoutout sa'yo. Wala na akong sasabihin sa'yo. Hindi, joke lang.
Pero si Andy mga goods, halos 2009 kasi kami nagkikilala niyan. Sa Ragnarok pa lang kakilala ko na yan si Andy. Then first time namin magkita dahil taga Singapore siya dati. Nag-addict siya simula nung nalaman niya na magbebenta na ako ng figures. Pero nakita nyo, halos nasa 50k siguro o 30k, 20, hindi naman lumalabas siguro ng 50k or 20k, 30k siguro yung mga ginagastos nun eh. Per month, no? O alalay na siguro yung 10k. Hindi ko alam, ewan ko, na-addict na siya. Pero yun yung passion niya, I love it, no? Dahil, nga pala, next time ko na yung binigay sa atin ni Andy, nandito, safe siya, Andy, papakita ko sa'yo. Ayan, kung paano mo binigay sa akin, ganun pa rin, no? Ayan. So, ito yung regalo sa atin ni Andy, no? Next time ko na yan, ipipindutin. Pag naayos ko, bala ko kasi lagay dito sa side na to eh. Ito yung Mario. No? Buhay pa yan. Walang dyan. Saktong-sakto. Nagulat ako. Saktong-sakto siya sa maleta. So maraming salamat doon, Andy. And the jeepney is right here. No, andito lang yan. Hindi ko pa ayusin yan. Dito ko kasi balak ilagay yung binigay mo sa akin. So maraming salamat sa Andy. Parang hindi tayo first time na nag-meet, no? Komportable ako akapin ka o kulitin ka. Wala, ganun na talaga, no? Yung vibes kasi ng isang tao doon mo malalaman, no? Pero si Andy kasi iba na din kasi. Even Boss John Ronald, no? Kumain tayo ng bulalo. Pasensya na, wala akong masyadong oras noong time na yun kasi saan ba kami pumunta nun? Saan ba kami? Nagbikutan ata kami, hindi ko maalala. Pero kung ano talaga, bala ko sana talaga kasi na ayahin ka sa gagawin kong Pero maraming salamat, no? Na nasamahan, at least na meet kita on a person, no? Maraming salamat, no? So both of you, thank you so much. Yun lang, no? Hindi siguro malayo na umuwi ulit ako agad sa Pilipinas, mga kagods. Yun lang yung masasabi ko. Yun lang talaga. Pero yung sinasabi ko sa inyo na balik ni God sa akin, yung binigay niyang blessing sa akin, gusto ko na i-share pero it's not the right time to share it. Gusto kong maging maayos to. Gusto kong maayos to, no? Kaya wait for it. No rekunsto, huwag kayong mag-alala, i-handle ko ng gentle to make it success, no? Para ma-share ko, wala nang clue, okay? Wala nang clue dun. Na masarap umuwi kung ganun palagi. Pero hindi natuloy yung mga lakad namin ni Mudra. Bala ko talaga sana Palawan, Coron, or Boracay. Tinatukan kasi tayo, kaya sabi ko, Mudra, next time ako yan, focus ka na muna kay nanay. Huwag kang mag-alala, me time din tayo na mag-banding. Siyempre si Mudra, matagal din kami hindi nagkita ni Mudra, like 5 years, no? 5 years kami hindi nagkita, which is si Mudra is galing Dubai, no? Basta napunta siya sa Dubai, then nag-stay na muna siya doon, then pinauwi ko na nga para alagaan si nanay. Kaya hindi kami magkasama dati. Baka may mga katalungan kayo, gano'n, no? Bakit di kayo nagkakasama ni Mudra? Later na yan, no? Nakakamiss. And shoutout nga pala kay Titong, ayan, yung nag-video din sa atin minsan. Shoutout sa'yo, no? Ayan, pagbutihan mo, pagtibayan nyo lang yung pagsasama nyo ni Tintin. Alam ko may pangarap kayong dalawa, pag-usayan mo lang yan, no? So, mga ka-goods, gusto ko lang din iparating, no, na maging mabuti tayo sa magulang natin kahit papaano, lalo na ayan, katulad yan kay nanay, no, si mama lang din yung talagang maaasahan mo na mag-aalaga kay kaya ako din kahit kay mama naman, handa din naman ako alagaan si mama pag nandun na siyang edad na yun, no. Kaya, mahalin natin. Masarap sa feelings na kahit puro away, puro tampuan o ganyan, no. Kaysa sa huli, magsisi ka, wala din mangyayari, hindi mo na maibabalik, no, once na dumating na yung time. Sino kaya mag-aalaga sa akin? Pero naramdaman ko yun, no, nung inalagaan ni mama si nanay, sabi ko, sino kaya mag-aalaga sa akin ako? Kaya sabi ko sa sarili ko, hindi, pag hindi ko na talaga kaya magtrabaho sa Japan, siguro uwi na lang ako sa Pilipinas, magpaalaga ako sa inaanak ko or sa anak ng inaanak ko or mga ganun, no? Mga ganun na lang yung naiisip ko, no? Kasi hindi naman natin masasabi. Sa ngayon, syempre wala tayong masabi, kaya wala lang, naisip ko lang yung part na yun, no? So, be kind to our parents, no? Kaya, yun lang. So, malaki yung
inspirasyon na nabigay sa akin. Malaki yung motivation na nabigay sa akin. Kaya pagpatuloy lang natin yung ating ginagawa. Alam kong paulit-ulit na naman to, daily vlogs, ganyan-ganyan. Pero wala naman sa akin yun. Kung ano yung ginagawa ko, yun lang din ang gagawin ko. We don't know, no? Kung ano may mangyari, ganyan-ganyan. Sa mga nakasubaybay dyan, no? Maraming salamat palagi talaga. And then, yung chopstick nga pala, binigay ko kay Andy, kay Ma'am Grace. And then, yung isa, I forgot the name. Basta, taga-Canada. And then, kay Mac Hazer ba? Tama ba? I forgot his name. Then, binigay ko kay Boss John Ronald. And then, yung isa, mga goods, pasensya na. Kinuha ni Mudra. Binigay ko na. Okay? So, kind of souvenir din sa mga ating paglalakbay ng Kyoto or sa ibang lugar. Binigay ko na din sa kina Andy or ano ganyan, no? Binigay ko na din sa kanila. So, yes. Well, pag kung saan naman tayo mapunta or ano, bibili-bili na lang ulit tayo, no? So, yung pag-giveaway natin yung ano natin, no? Sa mga hindi alam ko ano yung pinagsasabi ko, yung chopstick kasi, no? Ang ganda talaga kayo. Ang ganda nun, yung dragon version na chopsticks na yung kahit ako, dapat pala kako, lahat ng version, meron din ako. Naisip ko lang, pero sa inyo na yan. So, anyway, mga goods, yun lang yung compilation. Tama ba? Yung compile ko para sa pag-uwi natin sa Pilipinas. Ang hirap, no? Ang hirap, yun lang. Ang hirap malayo. Nakakalungkot, pero hindi ako susuko kung ano mang pagsubok, no? Ano man hihina sa akin. At least yung mindset natin, no? Nakaset na kailangan ko magsipag, magsikap dahil para sa magulang natin, para sa kinabukasan natin. Hindi naman natin sure kung hanggang kailan tayo malakas. Siyempre, kailangan natin pagbutihin din sa paghahanap ng magiging asawa natin. So anyway, mga goods, napakahaba na ng kwento natin. So yeah, keep it up and look the good vibes. Thank you for watching. No, God bless you all. Hanggang dito na lang po si Norikuns. Peace out.